Hi guys, good morning. It's me, Jaela Vileno. Welcome to my YouTube channel. May ipapakita na naman ako sa inyo na panibago kong vlog. Nandito tayo ngayon, kung nakikita nyo, ay nasa loob pa rin ako ng car park. Car park ng Ravana Garden Shatin sa Ongking Street. Ito ay malawak guys, nasa 11 building sa loob ng compound. 11 building siya, mga 24 floor siya lahat. Kaya malawak ang compound namin guys. Kaya ayan. Tsaka iba't ibang klaseng sasakyan ang makikita mo dito. Mapapahanga ka kasi hindi mo maa-amaze ka sa mga sasakyan na nasa loob ng car park. Ayan si ate, napaka-sexy niyan guys kahit matanda na. Ay kasi nagwo-workout siya araw-araw. Ayan. Tara guys, punta na tayo at maglinis na tayo ng ating trapo at aakyat tayo sa taas. Habang na nagbibideo tayo ay mag-ikot-ikot tayo dito para na makita natin yung view ng car park ng aming kondo, ha. Inaangking ko na aming kondo kasi syempre dito ako nakatira kaya mangangangkin din ako, diba? Pero hindi ako nangangarap ng kondo guys. Gusto ko residence kasi kapag residence kasi yung bahay mo ay magagawa mo ang lahat, hindi ka sisigawan. Ayan yung sasakyan ng amo ko, yung isa yung BMW. At ayan si ate, naglilinis yan siya habang naka headset. At tayo naman ay ayan guys, diba ang gaganda. At tayo naman ng ating trapo. Pero bago yan ay mag-ikot-ikot muna tayo dito para ipakita ko sa inyo kung gaano kalawak ang car park. Hindi lang yan dito guys, mayroon pa sa baba sa may kasi ito dito parang ground floor ito dito, tapos mayroon pang sa basement. Malawak ito guys. Ayan, pag nag-day off ako ay dito ako dumadaan sa car park kasi nakakalimutan ko yung password doon sa taas. Kaya dito ako dumadaan. Ayan guys, ito matatagpuan ay sa Ravana Garden, Ongking Street, Shatin Road, New Territories. Dito yan sa aming kondo. Ito ay pinapakita ko lang sa inyo. Tahimik dito guys. At saka malinis yung kapaligid. Ayan guys, habang na nakaupo tayo ay maglalaba tayo ng ating trapo na ginamit natin sa sasakyan bago umakyat ng bahay. Let's go. Ganun lang guys pag naghahanap buhay, no? Kailangan mo talaga naman yung sarili mo. Kailangan mong matuto. Madumi pa pero alam ko may mga camera dito guys. Kaya hindi tayo pwedeng mag kasi may camera ang sasakyan. Ayusin lang natin siya ng kaunti para na ayun, may pera pa guys.
Ay, naku, bura na talaga itong. Kaso minsan, yung perang nilalagay nila guys, ay pinapain nila yan. Alam ko nakikita nila ako sa camera kasi yung sasakyan may camera. Ayan. Tapos na tayo. Ayusin lang natin ng kaunti para matuwa ang bata na nilinisan lang guys. At ito yung tuk-tuk na sasakyan. Ayan, tapos na tayong linis ng isang sasakyan. So, ito lang yung ipapakita ko kasi ito lang yung lilinisan ko sa ngayon. Yung isa kasi BMW yun. Ito ay Mercedes. Ito kasi lagi yung ginagamit nila. Lalo na yung bata. Kailangan laging malinis ang sasakyan. Ayan o. Kumikinang-kinang pa yan. Diba guys, masarap pag may wheels ka. Masarap pag may sasakyan ka na sarili mo. Kasi kahit saan ka man magpunta, walang traffic. Masarap sa feeling guys na kapag kumakayod ka, nagsisipag ka, ay unti-unti mong nakakamit yung mga pangarap mo sa buhay. Lalo na gusto mo magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, tapos mang-grocery kayo, mag-shopping kayo kasama ang pamilya mo, marami kayong pera, pero kailangan mo talaga makuha yan sa hardworking mo guys. Kasi kung aasa lang tayo sa iba, ay hindi naman po pwede yun. Kasi hindi naman pwede natin na iasa natin yung sarili natin, ang hanap buhay natin sa pamilya natin. Kundi magsariling kayod tayo guys. Yan lang. Kasi lagi kong sinasabi na masarap talaga sa buhay ang may sariling pera at may sariling trabaho. May sariling pagkakitaan guys. Yan lang ang tips na pwede kong maibigay sa inyo. Maraming salamat sa panood, sa pag-like, sa pag-share at pag-comment sa aking mga video. Ayan, papasok na tayo sa loob. Aakyat na tayo. Bubuksan natin yan. Ayan, buksan natin. Nandito na tayo sa left. Tapos aakyat tayo sa 14th floor. Sabihin niya ng tao sa akin, ano kayang ginagawa ng babae dito? Nagsasalitang mag-isa. Papasok na tayo sa left at pinutay natin yung 14th floor. Isara yung pintuan at aakyat tayo. Within 1 minute, nandun na tayo sa taas. Nandito tayo sa loob ng left. Tapos ang laki-laki pa ng mata sa may uluhan natin. Pero okay lang yan, carry yan. I-ready na natin yung ating susi ng ating bahay. Let's go guys. Ayan, nagbukas ng ganhaan at tayo ay papasok sa bahay natin. Buksan natin ang pintuan kasi double door yan guys. Hindi yan basta-basta na papasok. At nandito na tayo sa ating munting tahanan na tinitirahan at isara natin yung pintuan. Ayan. Oh, nandito na si amo ko kasi nandito na yung sapatos ni hindi pa pala. Ayan yung ating espasyo. Ilalapag muna natin yung balde natin at tanggalin yung ating magandang tsinelas at itabi natin kasi dito guys sa bahay ay kailangan neat and clean ka. Hindi ka pwedeng burara kasi magagalit ang mga yan. Kailangan malinis lagi ang bahay. Ayan, kukunin na natin sa loob ng balde yung dalawang susi ng sasakyan. Ayan, at ilagay natin siya dito sa honos. At magpreparar tayo ng tubig sa amo natin kasi aalis sila. Ayan, kumuha ako ng baso. Hindi pa ako nakapasok doon sa toilet kasi narinig ko
na naandun yung aking amo. Yung alaga ko yan, hindi ko siya alaga guys kasi may asawa na rin yun. Wala kasi ditong bata, puro adult sila. Kaya ito lang ang ginagawa ko araw-araw. Kailangan mong malinis para matuwa yung amo mo sa pagdating nila galing sa trabaho. Mabango ang bahay, malinis, at nakatupi yung mga damit na hindi nila makitang kalat kasi. Nagtatrabaho daw ako. Kailangan daw na active ako. Hindi mahina, yung gising yung diwa, yun ang gusto ng amo ko sa akin guys. Kaya kailangan kong mag-diet. Kailangan ko rin a little bit mag-exercise. Kasi dati nung pumunta ako dito sa Hong Kong, sa pinakauna kong pagpunta dito noong 2019 ay 33 kg lang talaga ako guys. Hindi ako naging 50 to 45 kg. Ayaw kasi nila ng mataba dito guys, no? Ayaw nila, kaya kailangan kong sumunod ng routine nila kasi kailangan ko yung trabaho ko. Hindi po pwedeng ikaw yung masunod kaysa amo mo. Kahit mali ka, tanggapin. Kahit hindi mo mali, minsan minamali ka nila, pero kailangan mo yun, i-low pride mo yung sarili mo para na continue yung pagtatrabaho mo, at kailangan sa trabaho ay habaan ang pasensya. Huwag itolerate yung ugali na magiging ma-pride, kasi tayong mga employee ay hindi pwede po natin gamitin ang pride sa pagtatrabaho natin sa ibang tao. Kasi tayo ay sinasahuran nila. Mali man natin at sa hindi ay tanggapin natin. Pero kung may right kang na magsalita na hindi na tama yung pag-tolerate nila sa'yo, ay pwede muna po silang sagutin. Kasi minsan ganyan din ang ginagawa ko. Sinasagot ko rin yung amo ko, lalo na pag wala akong kasalanan, tapos pinagbibintangan ako. Ayaw na ayaw ko niyan guys, lalo na pag nagsasabi ako ng totoo, tapos pinipilit mo na ako yung may kasalanan. Hindi ko yun tatanggapin. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nangyari yun. Pero kaso minsan, yung amo ay hindi nakikinig ng paliwanag. Kaya, advice ko sa inyo, pag nagtrabaho kayo sa ibang tao, lalo na sa akin, hindi lang para sa inyo yung pag-a-advise ko, kundi para din sa sarili ko. Kasi dati, matigas din ang ulo ko, hindi nakikinig. Gusto ko lang ako yung masusunod. Pero nung na-realize ko sa sarili ko na mali ang ginagawa ko, ito ako ngayon. Nag-expand yung isipan ko, nag-mature yung isipan ko, at nag-focus ako sa mga goal ko. Kasi, lagi kong sinasabi sa mga video ko na masarap ang mabuhay na may pera. Masarap sa pakiramdam pag nabibili mo ang lahat. Masarap sa pakiramdam kung nakakain mo ang bawat gusto mong bilhin, nakainin. Alam nyo guys, sipag at tiyaga, dasal sa Panginoon na kaya natin ma-improve sa sarili natin, na kahit ano man ang mangyari ay hindi tayo susuko sa hamon ng buhay. Yan lang guys, maraming salamat, hanggang sa muli. Bye-bye!